Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 saga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw Kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Sa imo tunay. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, Nobyembre 6 tuig 2025. Masanag nga aton sininga kalangitan diri sa may syudad sang Iloilo matapos ang clearing operation pagpanglimpyo sa mga dalanon, sa mga nagkalatumpa nga mga kahoy. Subong amat-amat na nga nagapangayo sa ilang mga bubong ang aton sininga mga kotoran, especially ang mga balay nila nga ginpalid ang ilang mga atop. Kag subong man ang pagbalik na sa ilang mga puluyan sa aton nga mga evacuees. Pero may ara gyapon nga mga nabilin gyapon sa evacuation centers. Kagapon nakakadto kita diri sa may Rizal Elementary School sa city proper. Mga taga-barangay Tansa Bonifacio, Tansa Esperanza, ang ibang dira gali sa ilang lugar kay tinapit man da sa sa baybay. Ang ilang mga atop ginpalid sang hangin pero pasalamat sila nga wala sang wala sang may nahalitan sa ila sini nga mga miyembro sang panimalay. Kag isa gid ina sa mga ginakalipay sa aton sini nga City Disaster Risk Reduction Management Office nga zero casualty ang Iloilo City sa paglaslas sang bagyong Tino. Pero sa pinakaulihi nga datos sa aton sini nga National Disaster Risk Reduction Management Council sa ilang pagtipon sa mga datos. Sa bilog nga pungsod, daw 111 na ang reported nga napatay. May mga missing pa hasta subong bisan sa Negros Occidental gani may ginapangita pa to. Kagina sa newscast naton sa Radyo Pilipinas News, daw may 45 pa ka mga missing persons ang padayon nga ginapangita. Kapay pa kuntani kang nagalaom kita nga may may buhi pa kuntani mo man ang gusto sa mga himata kay once nga hindi makita ang lawas ang ilang mga missing nga mga himata ido ka budlay man na batunon kundi na to sila ginanod kay may mga missing person may na-recover gani dito sa may area sa Murcia nga patay nga lawas pero hindi ma-identify kung sino. Ang preemptive o mandatory preemptive evacuation naging patuman sa Iloilo City Government sa CDRRMO dako gid nga ang papel sini nga na minimize ang kahalitan kag ang epekto sa aton sini nga kabuhi sa aton nga mga kauturan diri sa may Iloilo City. Karon ipalayag ta ang pahayag ni Sir Darwin Papa sa interview sang katapos ang Iloilo City Hall Press Corps. Iti kahapon sa ilang coordination meeting gin-patch up tanan ang assessment, ang giniwat nga preemptive evacuation, sitwasyon sa evacuation centers, kag iban pati. So far,
Sa sining aspeto makasilingid kita nga kapanginbulahan kita sa tanan nga mga units ng Iloilo City Government, mga government agencies Ang dugan na nagpinuligay para nga i-inform ang aton mga pumuluyo sa kung anong ila dapat himuon galing ako sa kasagsagan sang bagyo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:38 sa aga sa pagpangalagad sang Iloilo Morning. Kwaunta report ni JP Airpas nagikan sa Negros Occidental. Anong mga status dito? Especially ang mga data sa mga missing persons kag subong man numero sa mga casualty kay ang Cebu kag ang Negros natam-an iya ang area sang Panay bisan pa gani diri sa Guimaras nga ginpaidalom kita sa signal number 4 medyo hindi gid gawa pareho sina kadako sang kahalitan nga ginbilin diri iya sa may aton nga area. Hibalonta sa mga balita ni JP Airpas. JP, good morning. Good morning, Jen. Nagdangat na sa 27 ang numero sa mga na-report na napatay bangod sa Bagyong Tino sa Negros Occidental. Inansalig sa inisyal nga datos ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kung PDRMO. Pero ginatag dyan sa PDRMO nga padayon pa nga gina-verify ang mga datos nga ini sang aton mga otoridad sa 27 kanasapuan nga bangkay. Pulo ang naghalin sa Castillana, 5 sa Ligaran, 4 sa Lacalote City, 3 sa Bago kag San Carlos City, kag may 2 sa Mutya. Magluwas na rin dyan, 45 kabanpa ang nadula kag padayon nga ginapangita sa aton mga otoridad. Sa 45 nga missing, 23 ang naghalin sa Castillana, 11 sa Lacalote City, 7 sa Bago City, kag 4 sa Hinigaran. Nagdangat naman dyan sa mga sobra 39,000 kapamilya o kung halos 136 ka individual gikan sa 29 ka banwal kag syudad sa Negros Occidental ang apektado sang Bagyong Tino. May kantanan sa mga nagkalamatay dyan lakip sa mga na-interview naton ang MDRMO sang Murcia kung sa diin iya nga ginpalabot nga ang kabangdanan sa sa pagdaliwan sa duwa ka bangkay nga tugtog karon wala pa nakilalaan ginapatihan dyan nga nalumos ini no kabangod sa tuman nga pagdaludo sa tubig baha sa bahin sa Bago River. Ang nasambit ng mga bangkay dyan ang nakitaan sa Barangay Lopez Haina kag ang isa naman ang recover sa Barangay Iglawaan. So far, as of the latest, may 45 pa nga missing. 27 ang patay, Japes. Yes, Jen, sakto ina, no? 27 ang patay, 45 ang missing, pero again, would like to emphasize nga subject pa ini Jen sa verification kay tiyang iban, hindi pa matumod kung Bagyong Tino ginman ang kabangdanan or basi may iban iya nga mga factors nga nagaresulta sa ila sining nga kamatayon. Madamong salamat, Japes, sa imo sining mga balita nagikan sa Negros Occidental. Report nagikan sa Negros Occidental para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. dahil siling man sang Kita nyo man ito daan ng mga litrato sa Negros Occidental, no? Especially ang flash flood na nag-igo sa area sa La Castillana, La Carlota, mga kaingod dira nga syudad kag kabanwahanan sa Negros Occidental. Daw na gid na kibot gid ang mga pumuluyo sa to bisan nga adlaw na tabo ining pagbaha. malapos Dito wala ginalauman bisan pa dito gani sa may Cebu kita nyo to nga daw gid pang tangkas-tangkas ang mga salakyan daw talagsa ka lang kita sa mga amo sina. Pero kung naka-witness ka mo sa una sang Typhoon Frank diri sa may Iloilo City kag sa mga banwa sa first town nabi no Pavia, Liganes, wala Santa Barbara nga nahalitan siyang Typhoon Frank. Daw amo gito ang mga senaryo kag mga pictures, mga salakyan nga ginaanod kag sinampawanay. kung mamo sa Daw hindi gid malayo sa amo sadto nga mga senaryo ang hitabo sa Typhoon Frank sa sining paglaslas man sa Bagyong Tino. Daw medyo grabe ang igo ni Bagyong Tino. imo pa Daw dako paganing halit niya sa Bagyong Upong sa Nadigan, no? Kag speaking of bagyo, may bago naman kita nga bagyo nga ginalauman nga ang dugan o kung nakasulod na gani sa Philippine Area of Responsibility, pero ang iyang direction dito sa may Central Luzon kag Northern Luzon ang igo sang sining bagyo nga kun dita magsala si Typhoon 1.
Subong mga tiningon ko ta report ni Marian Grace Eranieta, may mga eskwelahan nga mga nahalitan man bangod sa sining bagyong Tino. Wala ta kabalo kung may klase sa iban ng mga mabulutuan, especially mga may damage block. Ito yung iban nga eskwelahan, ginaistaran pa sa mga bakwit. Paano nabi ka klase si ma'am? Kunara da nagatulog ang mga evacuees naton. Ibaloon ta sa detalye sa balita ni Marian Grace Eranieta. Yan, good morning. Jen, good morning. Bago lang gino sa ginhatag na datos ang ato nga Department of Education Western Visayas. Niara kita sa 218 ka mga bulutuan diri sa Western Visayas nga nagsuspende or suspended sa gihapon no ang ilang face-to-face classes. Sa 218 nato dyan nga mga bulutuan, 132 diri ang gikan sa probinsya or sa Schools Division Office of Antique kung sabihin no halin ini sa 4 ka munisipalidad kag apektado ang 35,394 naton ka mga learners. Ang 86 naman dyan no nga mga bulutuan ka nagsuspende man sang ilang in-person classes sa Schools Division Office of Capiz. Halin ini sa 3 ka munisipalidad kag 21,065 ka mga learners ang affected sa suspension. Kaina dyan no, gimension mo no nga may arang kita sa mga bulutuan nga nagaserbe bilang evacuation center. Correct ina dyan no, sa datos ang ato nga DepEd Region 6, 817 ka mga schools ang serbe or nagaserbe sa gihapon no bilang evacuation center naton dyan. 185 diri ang gikan sa SDO Antique, 63 sa SDO Aklan, 346 sa Capiz, 51 sa SDO Guimaras, 74 sa SDO Iloilo, 32 sa SDO Iloilo City, 21 sa Pasay City, kag 45 sa SDO Rojas City. Kag mina record man dyan, no, nga mga damage ang aton nga DepEd Region 6 sa pila naton ka mga hulot klasihan. So 20 diri dyan ka mga classrooms ang may ara sang minor damage, 7 ang may major damage, kag may ara no nga 15 nga mga totally damage. Pero according diri dyan no sa aton nga DepEd Region 6 subject pa ini no sa confirmation kung bala minor gid man, major o kung totally damage gid no ang mga classrooms naton dyan. Tikiti ang iba ni nga mag-inspect. Subong pa lang niyan masaka sa mga areas kay may mga nabukid nga areas na naban nagkalaguba titi inspection nila, picturean nila, i-verify ang damage. Subong pa lang nikito, subong pa lang nag-ayo-ayo ang aton siniya nga tiyempo. Madamong salamat yan sa imo sininga balita. Report gikan sa DepEd Region 6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Matakugang mudlak sa imo kagayon, matakugang lilipat ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kaya mga eskwelahan subong ginahimo pa evacuation center, hindi mo mapadali puli abi ang mga gabakwit kay tigi ang iban. Wala pa na iya bakal sang ilang mga atop. Kag sa mga kinahanglanon sila sini nga puluyan kahapon nakakadto ta sa Rizal Elementary School. Ga proof kan patugan ito ga hinigda pa tong mga evacuees kun panawon mo lapit lang gani nila. Ang ila mga barangay sa sining eskwelahan kay ano pag ito sa mga malayo na bukid. Wala kuryente. Halin sa mga buluthuan kag sa Negros Occidental, diri naman ta sa probinsya sa Iloilo, ano bala ang latest nga mga updates kag mga datos nagikan sa aton siniya nga PDRRMC sa kahalitan naging bilin man sa bagyong Tino. Sa mga balita ni Hope Torrichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Istoryahan nato no mga nagkalaguba nga balay sa probinsya sang Iloilo kay nagsaka na no ang numero sa 1,000 sandig sa pinakaulihi nga datos sang PDRRMO Emergency Operations Center. So nagsaka na sa 1,000 plus ang mga damaged houses, and sa nasambit nga numero Jen 43 ang totally damaged, samtang kalabanan o kung 966 ang partially damaged. Ini sandig sa datos sang Kapitolyo Provincial, and sa number of preemptive evacuation ang affected families nagyara no sa masobra 15,000 o kung 47,000 individuals. Ang sa evacuation center naman 11,000 families no o kung 31,000 individuals, and ang ara sa outside sa evacuation center o kung sa ilang mga himata ara sa
lapit 8,000 families ukon 24,000 individuals. So madamo-damo nga mga pumuluyo naton sa probinsya sang Iloilo ang naapektuhan sang bagyong Tino. Well, because nga ti signal number 4 no ang ginpasaka sa bilog nga province of Iloilo sang November 4 2025, and ang talalupang doon diri dyan amo ang damaged houses nga masobra 1,000 and kalabanan 966 no ang partially damaged. So madamo pa. And kung istorya naman naton ang linya sang kuryente, ang Iloilo Electric Cooperative 1 no padayon sa ilang restoration activities, and even in fact kahapon or kagabi dyan no bisan madulom na sige sa gihapon sa pagbalik sang kuryente ang mga crew line no sang or line warrior sang Iloilo Electric Cooperative 1, and as of yesterday sang gabi no 95% na nga restored ang kuryente sa mga consumers under sa service area sang Iloilo Electric Cooperative 1. Medyo man no naapektuhan ang linya sang kuryente dyan sang November 4 umalin sa aga no hasta sa kaagahon sang November 5, 2025 bangod sang bagyong Tino, and we're happy nga kalabanan na sang aton nga mga pumuluyo diri sa service area sang Ilec 1 ang nakabalik na no sang ila nga kuryente. Sa ilo kita dyan sa isla sang Boracay, bangod nga ang tourist arrivals sang Boracay for the entire month of October yara sa 150,000 no. And sa sandig sa datos, mas mataas ini compared sa datos nga nabalhag for the entire month of September. Kaya ang September, 117,000 lamang, samtang sa bilog nga bulan sa Oktubre, ara sa 150,000. No? So sa bulan sa Oktubre, 125,000 ang domestic tourist, samtang 23,000 naman ang foreign visitors sa isla sang Boracay. And sang time nga nagbago maglandfall ang bagyong Tino no diri sa Panay, may nag-abot man nung isa ka cruise ship sa isla sang Boracay. Batay minggid sa bagyo no nagabot ang cruise ship. Yes, we're very happy nga safe no ang mga pasahero dyan kay antes pa iniya mag-landfall no sa Panay ang bagyong Tino. Naka-excursion na no or nakabisita sa isla sang Boracay ang cruise ship. That's the latest cruise ship no arrival sa isla sang Boracay. Kay kumadumduman Enero pa lang may cruise ship arrival na no sa isla sang Boracay, but this time maiden voyage niya Jen. So maiden call, first time no nga nag-abot no sa isla sang Boracay ang cruise ship nga MS Blue Dream Melody no, first time nga nag-abot, and ang dala sini 1,692 passengers. That includes no 1,500 guests nga gin-expect nga mag-disembark sa among barko kag mag-excursion sa Boracay. So nagpadulong ini November 3 sa isla sang Boracay, a day before no nga naglabay ang bagyong Tino sa Panay or sa Western Visayas. Di tapos siguro sang no anticipate man sang ilang sang cruise ship nga may bagyo, ang hihingagaw man sila pangita sang ruta nga hindi maagyan sang bagyong Tino. Yes. So after sang ini nga cruise ship dyan nabantayan naton kay dumigi na lauman pa nga another arrival sa cruise ship sa isla sang Boracay antes magtakop ang tuig 2025. Kadamo na sang cruise ship siguro isa ka tuig. Mga mot may pulo ka cruise ship ang gabisita sa isla sang Boracay parmi. Dako gini nga bagay para nga ma-enhance ang aton sini nga industriya sa turismo. Amo na siling nila nga tapos bagyo. Abi, para nga madula stress mo, kadto na lang kamo sa Boracay, kay manami ni Simpos Bunga. Madamo yung salamat, Hope, sa imo sining nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Kung lapit ka man lang sa Boracay, o kung di nga mga beach da, kag dumatinaw man lang tubig, kag hindi nabladag ko ang balod, Sa imo. swimming na kamo to, kag
magpaliwa-liwa anay kay wala naton nga grabing epekto bisan mga kabataan nga iban nga wala ka witness ang kabaskugon sa bagyo. Medyo nagabatsyag man sang truma, nagahibi nga daan sa kabaskugon sa hangin. Plus pa ang burnout nga tagduwa bay 3 kadlaw. Dako nga bagay kisa sa mga kabataan karalain man mga bata bisan hampang cellphone hindi sila kahampang. Pero speaking sang recovery sa aton siniya nga power supply wala, dapat gid naya may pasensya gid mo sa pagulat anay kay crucial na katama. Kita nyo itong natabo sa pinakauli nga balita sa Banwas ng Santa Barbara nga may arasing isa ka residente dito nga nag-clearing operation guro na napas ang kahoy kay ti damo bla nagkalatumba. Ang iyang nga paghangop nga ti burnout wala man ni kakonek ang kuryente. Sos kahapon lang to natabo kag nagbalik ya ang supply sa kuryente sige ang pinanapas niya na kuryente patay gid dira sa may Banwas ang Santa Barbara. Tiyan mo nang ginalikawan tada sa mga clearing operation isa ka matumato kita ang aton nga mga barangay may barangay clearing team may nagapanapas ng mga kahoy siguraduhon nyo gid ang linya sang kuryente da lisensya gid mo sa otoridad tawgan makapila ka beses kung bala may supply o kung wala kay tibudlay magmatomato ka kung hindi ka kumpleto sa kagamitan na wala ka gloves uyatan mo da binangon o kung ano da nga mga metal pasa pa ang mga dahon delikado gid hindi yun ni pagsundo ng presto na tabo sa sa Banwas ang Santa Barbara ihatag ina sa mga sa mga personnel sang electric cooperative naton kay sila na ang may expertise sa pag-clear sa inyong mga area, i-report nyo lang da kung may mga utod ba da ka kuryente. Siyempre, pila pa lang kadlaw nagdasla si Tino. Hindi na 100% gid masiling nila nga okay na niya mo sini kay bisan ang linya lang sang kuryente alin sa poste sa kontador mo pakadto sa balay mo. Kung natumbahan sang kahoy, hindi ka na kasiling nga okay na. Tapson mo lang okay na base may mga open da lang nga mga wire na nagkalakakas bangod sang kabaskugon sa hangin. Kadelikado, peligroso sa aton sining mga kauturan. Ay, hindi mapunggan. Hopefully, mag 100% na ang serbisyo sa aton siniya nga mga electric cooperative sa bilog na probinsya sa Iloilo, sa bilog nga Panay, kag sa diin pa nga mga areas. Siyempre, disadvantageous gid na kay ang poste tadaan mataas ang aton nga kuryente sa babaw gagi. Sa iban nga pungsod ti may underground cable dragagi ang linya sang kuryente ti kung magbagyo man dahil kaguna na matabo hindi mautod ang linya ti kung siyempre sa aton sa Pilipinas ya poste ta tag-as mo ti kung kusog ang bagyo signal number 4 pa posible gid nga matumba maghilay ang ibanda nga mga kahoy pang poste ti magabok gid matumba gid tumbahan ng mga puloy-an kagang mga dalan mga kasubong sina ti mo na nga ang recovery pag-recover sang supply ginainanay man sa aton sini nga mga linemen sang nagkalain-lain nga kooperatiba. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:56 na sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iban nga balita bantayan na lang sa aton sini nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Especially sa mga datos nga sige-sige pa ang update sa kahalitan nga gindulot sa bagyong Tino diri sa may Western Visayas. Ako na gid lamang inyo alagad Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.